Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik sa ating channel. Narito na po, ang karugtong ng ating Insti Millionaire Tagalog series. Ika-221 na kabanata. Ang labanan ng dignidad. Nang marinig ang pangalan Gordon Lawson, ang lahat ay na-shock. Siya ay bodyguard ng pinakamayaman na tao sa bansa. Nagbukas siya ng ilang martial arts school. Siya ngayon ay isa sa mga martial arts top master, sali ng isang tao. At siya ay lumalahok sa pagiging hurado sa ilang mga kompetisyon. Napanalunan niya ang championship noong siya ay bata pa, sabi ng unang lalaki. At may mga haka-haka na nakapatay na siya ng mga kaunting tao. Papatayin niya ba ang binata? Tanong ng pangalawang tao. Habang nag-uusap ang lahat, sinuntok ni Gordon si Alex sa mukha. Malakas siya at mabilis. Ang kakayahan nito ay pulido. Nag-iwan ito kay Alex ng hirap sa paghinga, habang sinusubukan idepensa ang sarili. Itinaas ni Alex ang kamay upang harangan si Gordon at humakbang papasok. Lumuso si Gordon habang tinamaan si Alex ng 2 beses. Ang mga suntok niya ay malalakas. Alam ni Alex na masyadong malakas si Gordon para sa kanya at mahirap lumaban pabalik. Ginamit niya ang paboritong galaw, pero si Gordon ay hindi sinalag. Simpleng umatras lang ito at walang tinamaan si Alex. Binalaan ni Sora si Alex na huwag padalos-dalos kapag mas malakas ang kanyang kalaban. Pinayuhan siya nito na maging matalino, at ito lang ang paraan upang manalo. Sinanggi ni Alex ang tira at umatake. Nang itinulak niya si Gordon, hindi ito gumalaw, at si Alex ay tumalbog pabalik. Si Gordon ay nanggigil at kinuha ang oportunidad, at sinipa si Alex sa dibdib. Inayos ni Alex ang kamay at itinutok kay Gordon mula sa malayo at umatras bahagya. At handang bumawi sa atakeng gagawin ni Gordon. Si Gordon ay umikot pero wala siya masyadong magawa habang siya ay nasa ere. Ginulat ni Alex ito ng ilang ulit, inatake ng 2 kamay at kanyang paa, at si Gordon ay malakas na bumagsak sa sahig. Ang lahat ay nabigla nang makita si Gordon na nakahiga. Hindi sila makapaniwala na tinalo ni Alex ang isang sikat na master. Naglakad palapit si Alex kay Gordon at tinanong, "Okay ka lang ba?" At tinulungan ito tumayo. "Maayos ako, Mr. Ambrose," wika ni Gordon. "Ang aking pride lang ang nasaktan. Mas mahusay ka na fighter kaysa sa aking inaasahan." Pumunta ito kay David at sinabi, "Pasensya na, ang kakayahan ni Mr. Ambrose ay mas mahusay kaysa sa akin. Patawarin mo ako." Pagkatapos ay umalis na si Gordon. Tumingin si David kay Alex na napaatras. Ang ilan sa mga tao ni David ay humarang sa harapan nito. Isang sirena ang narinig mula sa labas ng hotel, at ang team ng pulis ay nagmadaling pumasok. Tumawag na ng pulis si David bago pa siya pumunta sa Tinsdale Hotel. Ni-report niya na may nagaganap na illegal activity sa hotel, at sinabi sa police chief na arestuhin ito. Inaasahan niya na matatalo ni Gordon si Alex at dadalihin sa police station pero nabigo ito. Pero pwede pa rin maaresto si Alex, at ang mga pulis ay dumating na. Kung mapupunta si Alex sa kulungan, marami ng paraan upang makabawi sa kanya. Si Anthony Billings ang chief of police pero hindi siya maglalakas ng loob na lumabag sa isang maimpluwensyang tao katulad ni David Drake. Commissioner Billings, wika ni David at itinuro si Alex. "Ang lalaking ito ay nagtatago ng prostitute sa kanyang kwarto, kailangan mo siyang arestuhin." Umiling si Alex. "Hindi siya prostitute," pagtanggi niya. "Pakiusap, dalihin mo kami doon." Lumapit si Anthony kay Alex na may madilim na ekspresyon. "Kailangan namin suriin ang iyong kwarto, pakiusap, dalihin mo kami dito." Ngumisi si David. "Hindi. Kung ganoon, sino ang babae sa iyong kwarto? Sa nalalaman ko ay wala ka pang asawa at wala kang kasintahan." Si Alex ay napahinto. Nagpa-practice ito ng martial arts sa kanyang room at walang ginagawa na kahit ano. Napabuntong hininga siya. "Okay, sige," wika niya. "Pwede niyong tingnan." "Handa ka na bang umamin?" wika ni David at ngumiti.
Tumingin ito kay Leona, at sinabi tingnan natin kung sino ang itinatago niya sa kanyang kwarto. Ang lahat ay pumasok sa kwarto ni Alex at ang ilang mga panauhin ay binuksan ang mga pinto at sinilip kung ano ang nangyayari sa corridor. May naririnig ba kayong ingay mula sa room 403 kapag gabi? Tanong ni David sa mga guest. Minsan nakakarinig ako ng ingay ng kama. Nakakarinig ako ng iyak ng isang lalaki dahil sa sakit, sabi pa ng isang guest. Ako rin, pero hindi lang sa gabi, kahit sa umaga rin. Dagdag pa ng isang panauhin. Masyado kang masigla, nakangising wika ni David. Nilaletigo ka ba ng babae? Hindi ko ito inaasahan sa isang malaking lalaki pero baka gusto mo na inaabuso ka. Hindi ito katulad ng iniisip mo wika ni Alex, ang kanyang mukha ay namula, kaya itikom mo yung bibig mo. Nakarating sila sa kwarto ni Alex, at sinabi ni Alex, pwede ba akong mauna? Bakit tanong ni David? Commissioner Billings dumiretso ka lang. Buksan mo ang pinto, sabay-sabay tayong papasok. Binuksan ni Alex ang pinto at ang lahat ay pumasok. Si Sora ay nakaupo sa kama na nakakross ang mga paa. Ang ulo ay nakayuko at ang mga mata ay nakapikit. Bagaman ang kanyang mukha ay nakatago, maliwanag na siya ay maganda. Si Sora ay nabigla dahil maraming tao ang pumasok sa kwarto. Pero alam niya na wala doon si Georgina, kaya ang buhay niya ay wala sa panganib. Hindi niya pinansin ito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Naghihinalin na pinagmamasdan ito ng chief police. Sinabi ni David kay Alex, ngayon ano ang masasabi mo? Isang magandang babae na naka-pyjamas at nakaupo sa kama mo. Sa palagay ko alam naming lahat ang ginagawa niyo tuwing gabi. Sumang-ayon ang mga tauhan ni David. Sana malaman ko kung saan makakakuha ng ganyang kagandang babae, wika ng isa. Talagang hindi siya nababagay dito, wika ng pangatlong lalaki. Nakakapagtaka kung paano siya napunta sa lalaking ito. Huwag kang tanga wika ni Alex. May itinuturo siya sa akin. Walang nangyari katulad ng iniisip niyo sa aming dalawa. Nasalubong niya ang pansin ni Leona. Naniniwala ako na may itinuturo siya sa iyo na kung ano, nakangisi na sabi ni David. Malamang hindi ito itinuro sa iyo sa paaralan. Ang mga tauhan ni David ay tumawa. Tama siya wika ng isang lalaki. Ang binata ay masyado pang bata at maliwanag na kailangan niya ng babae na magtuturo sa kanya. Kung may gusto kang malaman, bakit hindi ka mag-search sa internet, bakit ka gagamit ng prostitute? Dalhin mo siya Commissioner Billings, wika ni David. Hindi pinansin ni Alex ang mga paghamak, nag-aalala lang siya sa iniisip ni Leona tungkol sa kanya. Pero mukhang naniniwala si Leona ng lubos. Tumingin siya kay Alex, at halos nai-imagine na ni Alex ang sasabihin nito. Akala ko ay mahal mo si Debbie. Hindi ko inaasahan na makakagawa ka ng mga bagay na ganito. Kumirot ang puso ni Alex. Napatigil siya sandali at tumingin kay Leona. Sabihin mo kung ano ang gusto mo, ang konsensya ko ay malinis. Kapag natapos na ang investigasyon, malalaman mo na ang sinasabi ko ay totoo. Si Leona ay nabigla. Tumingin siya kay Alex at nagtataka kung nagsasabi ba ito ng tapat. Yumuko siya at iniwasan ang tingin nito. Ang lahat ay nakatingin pa rin sa kama. Ano ang ginagawa niya? Tanong ni David. Bakit siya nakaupo ng ganyan? Sinubukan hawakan ito ni David. Pero bago pa magkaroon ng kontak, si Sora ay dumilat at hinawakan ang kamay ni David, hinila ng malakas at inihagis sa hangin. Ilang sandali siya ay bumagsak sa sahig. Tumayo si Sora at tumingin sa lahat ng nasa paligid. Ang lakas ng loob niyo pumasok sa aking kwarto, wika nito. Malamang kayo ay mga matatapang o mga bobo. Ika-222 na kabanata. Ang tutuong otoridad. Ang ibang mga tauhan ni David ay nagmadali upang tulungan ito. Ang lakas ng loob mo atakehin si David, sabi ng isa. Mayroon ka bang kahilingan bago mamatay, sabi pa ng isa. Commissioner Billings, arestuhin niyo ang babae, sabi ng pangatlo. Okay ka lang, tanong ni Leona kay David. Hindi siya pinansin ni David at tumingin kay Sora. Isa ka ng patay na babae, wika nito. Commissioner, arestuhin niyo na siya. Tumingin si Anthony kay David. David, pakiusap, ayusin mo ang pananalita mo, wika nito. Siya ay na-shock sa pagkabigla na ang babae ay ang reyna ng Brunei.
Ilang araw ang nakalipas, ang superior niya ay sinabihan sila na ang Reyna ay nawawala, at sinabihan sila nito na maghanap. Pero hindi niya inaasahan na makikita ito sa Tinsdale Hotel. Bagaman si David ang isa sa mga iginagalang at makapangyarihang sa Washington DC, hindi siya importante katulad ng Reyna ng Brunei. Isa pa, ang Reyna ay mas maraming impluwensya. Si David ay nagalit dahil sinisigawan siya at ipinagtatanggol si Alex. Commissioner Billings, wika nito na nakatitig sa kanya. Hindi mo ba ako naririnig? Gusto ko na arestuhin mo silang dalawa ngayon din. Tumitig si Anthony kay David. Bakit hindi mo itigil ang bibig mo, sa isip niya? Siya ang Reyna ng Brunei. Kapag ginalit mo siya, gagawa ka ng diplomatic incident, at pagkatapos ang iyong pamilya ay magdurusa. Ayaw ni Anthony magpaliwanag sa harapan ng Reyna, kaya simple niyang sinabi. David, kapag hindi ka nagpigil sa pagsasalita mo, dadalhin kita sa police station. Ano, sa isip ni David, ano ang nangyayari sa kanya ngayong araw? Ang lakas ng loob niya kausapin ako ng ganito. Linakma niya ang damit ni Anthony at hinila palapit. Kung gusto mo manatili sa iyong posisyon, mas mabuti kung susunod ka sa mga sinasabi ko, wika nito. Sinampal ni Anthony ang kamay ni David palayo. Tapos ka na ba, reklamo nito. Bumaling ito sa babae. Hello po, kamahalan, wika nito. Ako si Anthony Billings, Chief of Police ng Washington DC. Ang lahat ay hinahanap kayo, at ang sultan ay lubos na nag-aalala sa inyo. Pwede ba kayong sumama na sa akin? Kamahalan, sa isip ni David na nakanganga. Wala akong ginagawang masama, wika ni Sora. Si Alex at ako ay sparring partner. Ang lakas ng loob niyo maging mahalay. Bulag ba kayo? Si Alex ay natutulog sa lapag. Ang kanyang higaan ay nandoon. Itinuro niya ito sa lahat upang makita. Ngayon alam na ni David na ang babae ay Reyna ng Brunei. Siya ay nag-iingat kung paano niya kakausapin ito. Kamahalan, wika nito na nakangiti. Nagkamali ako kanina. At humihingi ako ng patawad. Iniisip mo ba na ang simpleng paghingi ng tawad ay sapat, tanong ni Sora. Alam mo ba kung gaano mo siniraan ng puri ang Brunei Royal Family? Sa aming bansa, ang ganitong kasalanan ay pinaparusahan sa pamamagitan ng paghagupit. Commissioner Billings, pakiusap, dalahan mo ako ng latigo upang parusahan ang lalaking ito. Opo, kamahalan, wika ni Anthony. Inutusan nito ang kanyang tauhan na kumuha ng latigo. Ilang sandali, ang kanyang tauhan ay bumalik at may dala. Ibinigay ni Sora kay Alex ang latigo. Parusahan mo ang lalaking ito para sa akin, utos niya. At tumingin sa paligid. Kailangan natin siyang itali, pero wala akong makita. Tumingin siya sa mga tao at sinabi, tanggalin niyo ang inyong mga coat at pumila. Kamahalan, ang pangalan ko ay David Drake, wika ni David. Ang pamilya ko ay nag-provide sa inyo ng sultan ng mga sasakyan at gwardya. Umaasa ako na mapapatawad mo. Ang lahat ay nasa kanyang reputasyon, at hindi nararapat matalo sa pamamagitan ng paglitigo sa harapan ng lahat. Ang Drake family, tanong ni Sora at ngumiti. Magaling, kapag nakabalik na ako, aalalahanin ko na sabihin sa aking asawa na ang isang member ng Drake family ay inakusahan ako bilang isang prostitute. Sigurado ako na magagalit siya ng husto. Kaya ang mga kahihinatnan ay katulad ng mga hindi kaaya-aya. Si David ay nabigla. Ang sultan ng Brunei ay magagalit sa Drake family. Magdudulot ito sa kanila ng maraming kaguluhan. Kamahalan, tatanggalin ko na ang aking coat, pagsuko niya. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan at sinabi, bilisan nyo, tanggalin nyo ang inyong mga coat. Alex, bigyan mo sila ng tig-10 latigo, utos ni Sora. Maliban kay Mr. Drake, bigyan mo siya ng 15th na hagupit. At huwag mong madaliin ang bawat isa. Si Alex ay lumapit kay David at sa mga tao nito. Si Leona ay tumayo sa tabi nila, at si Alex ay nabigla, at kung gaano hindi gusto ang mga nangyayari. Talaga bang nag-aalala siya kay David, sa isip niya. Leona, please umalis ka, wika ni Alex. Ayaw kitang masaktan sa pamamagitan ng pagkakamali. Pero si Leona ay tumanggi na umalis. Tumayo siya sa harapan ni David, galit na nakatitig kay Alex, pakiusap, huwag mo siyang latiguhin. Umalis ka dito, wika ni David. Ayaw namin na magalit ang Reyna. Alam niya na kailangan niyang mapakalma ang Reyna, at ayaw niya na si Leona ay magdulot pa ng mas malalang gulo.
itinulak niya ito. Si Leona ay sumuri kay Alex at nasalo siya ni Alex, pero itinukod nito ang kamay, at tumingin sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong ni Alex. Si Leona ay hindi sumagot. Nilatigo ni Alex si David at mga tao nito. Malakas na hinampas at sapat na upang lumatay, pero hindi malakas upang magkaroon ng seryosong damage. Si David ay naiinsulto, pero pinilit niyang ngumiti para kay Sora. Nasaktan ko kayo kamahalin, at nararapat ako sa inyong parusa. Pakiusap patawarin mo ako, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Hindi niya pinansin ito at bumaling sa commissioner. Gusto kong magpanggap ka na hindi mo ako nakita, wika nito. Pangako ko na babalik ako sa loob ng ilang araw kapag natapos ko na ang mga ginagawa ko. Katanggap-tanggap ba iyon para sa iyo? Kamahalin pasensya na pero hindi ako makakapayag doon. Wika ni Anthony na may kaunting ngiti. Ang sultan ay nababalisa tungkol sa inyong kaligtasan, at inulit ang pagrereklamo sa mga pulis para sa iyo. Nauubos na ang kanyang pasensya at kami ay nasa bingit ng international incident. Alam mo kung gaano kaseryoso iyon. Pakiusap bumalik ka na kasama namin. Pasensya na sa gulong nagawa ko, sabi ng Reyna. Babalik na ako kasama nyo. Tumingin siya kay Alex at sinabi, mananatili ka na kasama ko. Sumunod si Alex kay Sora palabas ng kwarto. Nang siya ay umalis, siya ay tumingin kay Leona at nakita na nakafocus kay David, at nagtataka kung bakit ito masyadong apektado sa mapapang asawa ng kanyang kapatid. Isinama ni Anthony si Alex at Sora sa Westlake Guest House sa Washington, D.C. Ang sultan ay matagal nang naghihintay, at nang makita niya ang kanyang asawa, nagmadali siya sa lubungin ito. Binati sa sarili nilang lengwahe. Tumingin siya kay Sora na may masambahin na ekspresyon. Ang sultan ay sobrang saya. Sa isip ni Alex ang sultan ay talagang mahal si Sora. Pero ang Reyna ay tahimik lang at kalmado. Sa palagay niya ay wala ito masyadong pagmamahal dito. Pagkatapos makipag-usap sa sultan ng ilang minuto, tumingin si Sora kay Alex, at kumuha ng kwarto, na nakahiwalay malayo sa lugar ng sultan. Naglinis si Alex sa sarili at lumabas upang kausapin si Sora. Wala akong idea na ikaw ang Reyna ng Brunei, wika nito. Si Sora ay umupo sa bangko malapit sa lawa. Si Georgina ay hindi magtatagal at darating na. At pagkatapos ang aking titulo ay hindi na mahalaga, kaya walang dahilan upang sabihin ito sa iyo, wika nito. Tumingin ito sa lawa. Ang puso ko ay bigo mahigit 20 taon na, at naglakbay ako sa buong bansa, at sinusubukan makuha ang aking paghihiganti. Naghangad ako ng isang gwapong lalaki at nakipaglaro ako upang linlangin sila. Ipinarada ko ito sa harapan ng lalaking nanakit sa akin, upang inisin, pero wala itong pakialam. Sa huli nakilala ko ang prinsipe ng Brunei, at nabighani ito sa akin, wika nito. Masyado ako naging mapagmahal sa kanya sa harapan ng walang pusong lalaki na tinanggihan ako. Sinabi ko sa tampalasang iyon kung gaano ako kamahal ng prinsipe at itinatangi. Nagdesisyon ako na kung gusto niya ako, iiwanan ko ang prinsipe at mananatili sa lalaking mahal ko. Pero sinabi niya na may mahal siyang iba, at sinabi niya na wala siyang nararamdaman para sa akin. Pagkatapos siya ay umalis, at hindi ko na siya nakita pa muli. Pagkatapos noon, wala nang dahilan upang maghanap ng bagong lalaki, kaya nanatili ako sa prinsipe. Minana niya ang trono ilang taon na ang nakalipas at naging sultan, at naging reyna ako ng Brunei. Sora, sino ang nanakit sa iyong puso? Tanong ni Alex. At ito ba ang dahilan kung bakit mo gustong patayin si Georgina? Pinunasan ni Sora ang kanyang luha. Ang pangalan niya ay Xavier Myers, sagot nito. At tama ka, ito ang dahilan kung bakit ko gustong patayin si Georgina. Gusto pa ni Alex magtanong ng ilan, pero si Sora ay tumayo, maliwanag na tinapos na ang usapan. Nagbigay ako ng palatandaan kay Georgina dito, kaya hindi magtatagal ay darating na siya, wika nito. Kailangan mong mag-practice kung ano ang mga itinuro ko sa iyo. Tumango si Alex, at nagsimula mag-ensayo. Kapag nagharap na si Lola at Sora hindi siya papayag na magpatayan ito, kahit ano pa ang pilit nila. Ika-223 na kabanata. Ang mabangis na labanan. Sa 2 o 3 araw tumira si Alex sa Westlake Guest House, inaaral ang mga martial arts na itinuro ni Sora.
May isang malaking courtyard kasunod ng lawa, at ito ay magandang lugar upang mag-ensayo. Ang Sultan ng Brunei ay malayang nanonood sa bik na iuwi si Sora sa bahay, pero si Sora ay patuloy na naghahanap ng dahilan upang madelay ang kanilang pagbalik. Kinaumagahan sa pang-apat na araw, si Alex at Sora ay nagpa-practice sa lawa nang may narinig silang boses na tumatawag. "Namiss mo ba ako?" Si Alex ay tumingin sa paligid upang hanapin ang boses kung saan nagmumula. Si Georgina ay magaling sa pagtatago, kaya si Alex ay hindi nabigla kung hindi man niya ito nakita. Si Georgina ay narito, wika ni Alex na pinanatiling mahina ang kanyang boses. Si Sora ay tumingin sa paligid at malakas na sinabi, "Georgina, naka-recover ka na ba mula sa huli nating pagtutuos?" Si Georgina ay lumabas sa pagtatago at mabilis na pumunta sa kanya, pero si Sora ay handa sa kanya. Simple lang itong umatake at si Georgina ay umatras. Si Georgina ay tumayo at pinagmamasdan si Sora. Ngayong araw, si Georgina ay isang magandang babae na may maliwanag na mata at ang kanyang buhok ay nakatirentes. "Georgina," wika ni Alex, masaya ito na makita siya. Ngumisi si Georgina kay Alex. "Umalis ka sa New York nang wala akong permiso," wika nito. "At ngayon ay natagpuan kita kasama siya." Tumingin siya kay Sora. "Ngayon makikita mo kung ano ang nangyayari sa mga nagtataksil sa akin." "Georgina, hindi mo naiintindihan," wika ni Alex at nabigla sa galit nito. "Umalis ako sa New York dahil may kailangan akong gawin. Ayaw ko na maglaban kayo ni Sora." Tatlong magagandang babae ang naglakad sa courtyard. "Pinuno, nakagawa kami ng maraming kaguluhan sa syudad," wika ng isa dito. "Magiging abala ang mga pulis panandalian. Naayos na rin namin ang mga staff dito sa guest house, upang hindi ka makakuha ng kahit anong atensyon." "Mabuti," sagot nito. Dalawang members ng staff ang nakarinig ng komosyon at lumabas upang tingnan ang nangyayari. Nang pumunta ang mga ito sa courtyard, nakita nila si Georgina na nakatayo malapit kay Sora. "Sino ka?" tanong ng isa, "Lumayo ka mula sa reyna. Nakalagpas kayo sa akin, habang naglilinis ako," sabi ng isang staff. "Ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan sa Lady Mon." Tinira niya ang staff, bumagsak ito at nawalan ng malay. Ginawa rin ng isang babae ito sa kasamahan ng staff. Si Alex ay natulala, ang tatlong babae ay mga estudyante ni Georgina, sila ay malalakas. "Gaano na lang kaya si Georgina?" "Georgina, anong klaseng mga walang kwentang bagay ang ginagawa mo?" tanong ni Sora na umiiling. "At bakit mo tinatawag ang iyong sarili na Lady of the Mon? Hindi ka pa rin ba nagmamatured?" Ang tatlong babae ay sina Celine, Celeste at Callisto. Ang medyo malayo ay si Luna, sila ang mga Moon Maidens. Ito ang pangalawa kay Georgina sa kulto na Mon na itinatag nito. "Hindi na ako makapaghintay na makita kang mamatay. Siya nga pala, may surprise ako sa iyo, kilala mo ba ang babaeng ito?" Itinuro nito si Luna. Si Luna ay naglalakad sa courtyard kasama ang pangit na babae, na may maikling kulot na buhok, at maraming peklat sa mukha. "Nelly," tawag ni Alex, nang sa presang nakita ito. Si Sora ay nabigla rin nang makita si Nelly. "Nang pumunta ako dito sa Washington, nakita ko ang babaeng ito na nagtitinda ng pancake, at natatandaan ko siya, na isa sa mga kaibigan mo," wika ni Georgina. "Ano kaya kung patayin ko siya ngayon sa iyong harapan?" Hinawakan niya ang leeg ni Nelly at itinaas mula sa lupa. Si Nelly ay lumalaban para sa kanyang hininga. "Sa palagay mo ay nag-aalala ako," wika ni Sora habang nagkibit-balikat. "Hindi ako maramdamin." Siya ay katulong na tumakas. "Ano ang pakinabang niya sa akin?" Hinagis ni Georgina si Nelly sa apat na babae. "Muntik na ako sa iyo noong huli," wika niya kay Sora. "Pero hindi ka nasuswertehin ngayon." Inilapit niya ang sarili kay Sora. "Ngayon ay papatayin na kita." Hindi siya natatakot kay Sora. Ang dalawang babae ay nagsimulang maglaban, mabilis silang kumikilos at nagsumikap sa isa't isa. Ang apat na babae ay nakatingin kay Nelly at Georgina na nakafocus kay Sora. Si Alex ay nagpunta sa apat na babae, umaasa na mailigtas si Nelly. "Huwag kang pumunta dito," sigaw ni Nelly, nang makita na papalapit ito. Kakampi niya si Sora, wika ni Celeste, "Hulihin mo siya. Kapag natalo na ni Lady Mon si Sora, ibibigay natin siya sa kanya."
Pinanood ni Luna ang tatlong babae makipagtuos kay Alex. Ang tatlong babae ay lumusob kay Alex. Bagaman sila ay babae, inubos nila ang kanilang buhay sa pag-aaral ng martial arts. Si Georgina ang kanilang guro, at sila ay lubhang manghusay. Nasanggi ni Alex ang mga tira nito, nabigla ang tatlong babae, inisip nila na ito ay ordinaryong tao. Hindi nila inaasahan na maipagtatanggol nito ang sarili. Pinalibutan siya ng mga ito. Saan ka natutong makipaglaban? Bakit ang estilo mo ay kapareho ng sa amin? Tinuruan ako ni Sora, sagot ni Alex, at ang kakayahan nito ay kapareho ng kay Georgina, kaya malamang na sila ay may parehong guro. Pwede ba ninyong pakawalan ang kaibigan ko, hindi siya kasali dito? Hindi siya pinansin ni Celeste, tumingin lang ito sa kanyang dalawa pang kasama at sinabi na pagtulungan natin siya. Sa mahabang labanan ang tatlong babae ay pinabagsak ni Alex. Tumalon si Alex sa mga katawan nito at nagmadaling hilin si Nelly palayo kay Luna. Si Luna ay gumalaw upang umatake, pero iniuntog ni Nelly ang kanyang ulo sa mukha nito, at tinamaan sa mukha si Luna at mabilis siyang tumakas. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Nelly at hinila palayo sa babae. Huminto lang siya nang mapagtanto na hindi sila hinahabol nito. Alex, sabi ni Nelly na nakangiti. Hindi kita nakita ng ilang araw, paano mo nakilala ang Reyna? Masyadong komplikado, wika ni Alex. Hindi ko alam na ikaw ay katulong pala ng Reyna, hindi nakakapagtaka na mahusay ka magsalita ng malay. May mga yabag na nagmumula sa direksyon ng gate, ang sultan ay nagmamadali kasama ang kanyang mga bodyguard. Nakita niya ang dalawang babae na naglalaban, at nakilala ang isa ay ang kanyang asawa. Nag-aalala itong tinawag ang kanyang pangalan. Tumingin si Sora dito, at kasabay na tinamaan sa dibdib, at bumagsak. Ang sultan ay sumigaw at nagmadali pumunta dito. Pero si Sora ay sumenyas na sinasabing huwag kang pumunta dito. Kung lalapit pa siya, baka mapatay siya ni Georgina. Ang sultan ay mapagmataas at kagalang-galang na lalaki, kaya mahirap sa kanya ang tumayo at manood lang. Pero kung pupunta at makikialam siya, baka lumala ang mga bagay. May asawa ka na, sigaw ni Georgina kay Sora. Nahumaling ka sa pag-ibig ni Xavier, pero hindi ka sapat para sa kanya. Malakas niyang sinampal si Sora. Si Sora ay bumagsak paatras at pinunasan ang kanyang mga labi. Si Alex at Nelly ay lumapit dito. Kamahalan, wika ni Nelly na umiiyak. Huwag kang umiyak, wika ni Sora na pinisil ang pisngi ni Nelly. Maayos lang ako. Tumingin si Alex kay Georgina, bakit naging napakasama mo, tanong niya. Nakaharang siya sa daraanan ko, sagot nito. Hindi mo alam kung ano ang ginawa niya, noong siya ay mabait pa sa akin. Ang alam lang ni Alex ay sinampal ni Georgina ng malakas si Sora at sapat upang mahati ang labi nito. Kaya sinubukan niyang protektahan si Sora. Nabanggit ni Sora na ang kanilang alitan ay dahil sa isang lalaki na nagngangalang Xavier. Pero walang alam si Alex sa mga detalye. Siguro kung pag-uusapan nila ito, maaayos nila ang mga bagay ng walang dahas. Si Sora ay nagdamdam sa iyo dahil inagaw mo siya sa kanya, wika ni Alex, ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Gusto niyang puwersahin harapin ni Georgina ang katotohanan. Kasinungalingan iyon, sigaw ni Georgina, inagaw niya sa akin si Xavier. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.